Sa nakaraang kwento natin ay binalaan ng patriarch ang ating bida na kung hindi niya magagawang manguna sa kanilang pamilya ay siya mismo ang papatay sa kanya at lakas loob naman na sinabi ni Woojin na tignan na lang nila ang magiging resulta, at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagkarinig ng patriarch ng sinabi ng ating bida ay sinang-ayunan niya naman ito at inanunsyo niya na dito na nagtatapos ang seremonya ng pagpapalabas ng aura. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay ginagamot na ni Seonghyun ang ating bida at habang ginagamot niya si Woojin ay sinasabi niya naman na labis siyang nagulat kanina dahil sa pagpapalabas niya ng kanyang aura subalit ang pinagtataka niya lamang dito ay kulay itim ito at habang nagpapalabas siya ng aura kanina ay gusto siyang patayin ng kanilang ate na si Yoon Kyung at naalala niya naman ang patungkol sa kanyang pagsasanay ng aura gamit ang kanyang dantian. Samantala napapakamot na lang ng batok si Woojin na nakikinig sa kanyang kuya. Napapabuntong hininga na lamang si Seonghyun at napasabi na mas nakakagulat pa ang araw na ito kumpara sa pagbukas ng bagong dungeon. Tinanong niya naman ang ating bida kung ano nga ba ang kanyang ginawa kanina dahil ang kanyang katawan ay mas lumakas pa at bukod pa dyan ang pagdaloy ng kanyang mana ay mas naging banayad kaya naman nagtatakang tanong niya sa ating bida na kung ano nga ba ang kanyang ginawa para lang mapalakas ng ganito kabilis ang kanyang katawan. Napapangiti na lamang si Woojin sa kanyang mga naririnig galing sa kanyang kapatid at wala naman siyang naging tugon bagkus ay nakangiti lamang ito kaya naman sinabi pa ng kanyang kapatid na noong nakaraang check-up niya ay hindi naman ganito ang kanyang pangangatawan. Pagkarinig ni Woojin ay nagpaliwanag naman siya sa kanyang kuya na hindi siya sa mailalim sa swordsmanship training at ang tanging niya lamang sinanay ay ang palakasin ang kanyang stamina. Hindi naman makapaniwala si Seonghyun dahil hindi daw karaniwan para sa kanya na ang palaging nagsasanay ng paggamit ng espada ay bigla na lamang nag-iba ng pagsasanay bagamat ayon sa kanya na hindi niya alam na posible pala na lumakas ang stamina sa loob lamang ng isang linggo at iminungkahi niya naman sa kanyang kapatid na ipagpatuloy na lamang ganoon niyang pagsasanay dahil naangkop ito para sa kanya. Bigla namang tumayo ang ating bida sabay tugon niya na sinabi ng kanyang kapatid na gagawin niya ang kanyang makakaya dahil mayroon siyang binitawang salita sa kanyang ama. Tumayo na rin si Seonghyun habang siya ay may dinudukot sa bulsa at sinasabi niya na kunin niya ito sabay tapon niya ng kulay berde na item patungo kay Woojin at nagpaliwanag siya na ang item na yan ay tinatawag na Camel Stone at nakuha niya ito noong nakaraang misyon niya at magiging malaking tulong ito para sa kanya nang sa gayon ay mas mapapabanayad ang kanyang aura at iminungkahi niya na gamitin niya na lang ito kung kailan niya man gusto. Tinignan naman ng ating bida ang kumikinang na kulay berdeng bato at napapasabi na lang siya na ang batong ito ay napakamahal. Sa sinabi na yun ng ating bida ay agad naman na tumugon ang kanyang kuya at sinabi niya na ayos lang at kunin niya ito dahil nagsasanay naman siya ng mabuti kaya naman ituring niya itong isang gantimpala. Masayang-masaya naman si Woojin dahil binigyan siya ng isang gantimpala kaya naman nagpasalamat siya sa kanyang kuya at agad namang umalis ang kanyang kapatid. Papaalis na sana si Woojin subalit bigla siyang tinawag ng isa niyang kapatid at hinawakan sa kanyang balikat at ayon sa kanya na napakayabang niya daw kanina sa harapan ng kanilang ama at nagmayabang daw itong nakapagpalabas siya ng aura. Ang kapatid niya na ito ay si Baek Myung-hoon na nakakatandang kapatid rin ng ating bida. Bigla naman siyang itinulak ni Myung-hoon sa balikat sabay sabi niya sa ating bida na kahit na nagawa niya pa magpalabas ng aura ay isa pa rin siyang rank 1 na swordsman na talunan at seryoso niya namang iminungkahi na mag-uusap silang dalawa. Galit naman ang ating bida at agad siyang tumugon na wala siyang intensyong makipag-usap sa kanya. Nang marinig yun ng kanyang kapatid ay sinabi niya naman na wala talaga siyang kaalam-alam kung ano ang kanyang ibig na sabihin at iminungkahi niya naman na sundin niya siya habang siya ay mabait pa. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng ating bida dahil mayroon siyang napansin mula sa likuran ni Myung-hoon at sinabi naman ni Myung-hoon sa kanya na kung hindi niya gustong mabugbog at umiyak na parang sanggol kagaya noong nakaraan ay sumunod siya sa kanya. Nakita niya naman ang sistema na nasa likuran ni Myung-hoon at binigyan siya ng isang surprise quest, at ayon dito natalunin niya si Myung-hoon dahil siya ang nagpahirap sa kanya buong buhay niya kaya naman ito na ang kanyang pagkakataon upang makapaghiganti siya. Ang kanyang gantimpala na matatanggap ay 300 puntos at isang surprise reward. Labis namang nagulat ang ating bida pagkakita niya na mayroong quest na ipapagawa sa kanya na talunin ang kanyang kapatid na si Myung-hoon. Ipinaliwanag naman kaagad ni Blackstone sa kanya na paminsan-minsan ay bigla na lamang lalabas ang surprise quest gayunpaman ay ang kanyang matatanggap na gantimpala ay higit pa sa kanyang inaasahan kaya naman iminungkahi niya sa ating bida na hindi naman masamang subukan ito dahil mayroon naman siyang matatanggap na 300 puntos at isang surprise reward.
Tinanong naman siya ng kanyang kapatid kung hindi niya ba sasagutin ang kanyang tinatanong habang sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang mukha ng ganyang kapatid na ngayon ay mag-iiba na ang daloy ng istorya kumpara sa nakaraan niyang buhay at dagdag pa ni Myung-ho na hindi niya ito papahirapan at nang marinig yun ni Woojin ay kaagad naman siyang tumugon na siya dapat ang magsabi niya na hindi niya ito papahirapan. At pagkarinig ng kanyang kapatid ay bigla niya na lamang itong sinapak ng walang pag-aalinlangan habang sinasabi niya na isa daw mangmang ang ating bida at napaupo na lamang sa sahig si Woojin habang sinasabunutan siya ng kanyang kapatid. Galit naman siyang iminungkahi kay Woojin na kailangan niya ng magdesisyon bago pa man sila makapunta sa warehouse at pinapili niya naman ito na kung gusto niya bang mabugbog hanggang siya ay mamatay o ang mamatay dahil sa bugbog. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakatayo na ang ating bida habang sinasabihan siya ng kanyang kapatid na sinasabi daw nito kanina ang mga kamanghamanghang mga bagay at tinanong niya ito kung bakit niya sinabi ito sa harapan ng kanilang ama at agad naman siyang naghanda at pinapaputok niya pa ang mga buto sa kanyang kamay at ini-stretch niya pa ang kanyang leeg na parang handa na sa pakikipaglaban at sinasabi niya pa na sinabi niya kanina na mas lalampasan niya silang magkakapatid gamit ang kanyang pamamaraan kaya naman agad niyang sinabi na hindi ito maaari dahil hindi yun mangyayari. Nakangiti naman ang ating bida at iminungkahi niya sa kanyang kapatid na tumigil siya sa kakasalita. Napasabi na lang si Blackstone sa ating bida na naku-curious lang siya kung magagawa niya bang talunin ang kanyang kuya at agad namang tumugon si Woojin na tanging si Blackstone lamang ang nakakarinig na oo naman dahil ano pa ang punto kung mag-aasta siya ng ganito dahil ang Myung-ho na nasa kanyang harapan ngayon ay isa lamang mayabang na talunan. Agad namang sumugod ang kanyang kapatid sa kanya at habang papasugod siya na papasuntok ay napasabi na lang siya na sa tingin niya ay kailangan niya ng matinding leksyon kagaya noong nakaraang linggo na nagmamakaawa siya na tumigil na siya at umiiyak pa ito. Pagkasuntok niya sa ating bida ay bigla namang napasalag si Woojin ng kanyang suntok at nagtataka naman ang kanyang kapatid dahil nagawa niya itong mas alag at pagtapos noon ay sinundan niya naman ito ng isang sipa sa tiyan ng ating bida at habang tumitilapon ng ating bida ay mayabang naman na nakangiting sinabi ni Myung-ho na kahit na ano pa man ang kanyang gawin ay walang paraan upang magawa niya siyang lampasan kaya naman iminungkahi niya sa ating bida na tumahimik na lamang siya at sumunod sa kanya. Bigla namang nabunggo ang ating bida sa pader kaya naman parang nawalan ito ng malay dahil sa pinsala na kanyang natamo subalit bigla na lamang siyang sinipa sa mukha ng kanyang kapatid at paulit-ulit niya itong sinisipa subalit napapasalag naman ang ating bida at maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay hingal na si Myung-ho kaya siya tumigil sa kakasipa kay Woojin ngunit ang ginawa lamang ni Woojin ay tinignan niya ito ng masama at sa masamang tingin na yun ni Woojin ay kaagad namang nagalit ang kanyang kapatid sa kanya dahil sa masamang tingin nito sa kanya at agad na naman siyang naghanda ng isang sipa sabay sabi niya pa na sisiguraduhin niya na sa ngayon na hindi na siya makakapagsalita pa at kaagad niyang sinipa ang ating bida ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa ng mapigilan ni Woojin ang pag-atake ng kanyang kapatid at bigla na lamang itong tumayo sabay angat niya ng paan ng kanyang kapatid kaya naman sa ginawa ng ating bida ay labis namang nagulat si Myung-ho at napapangiti na lamang ito habang papalapit na ang paan ng ating bida sa kanyang mukha at nang walang ano-ano'y apat na ang pagsipa ni Woojin sa kanyang mukha at ang pagsipa ng ating bida sa kanyang mukha ay lubhang napakalakas kaya naman napapamura na lamang ito at dahil sa ginawa ni Woojin sa kanya ay sinigaw niya naman na papatayin niya ito ngunit bigla na lamang siyang natigilan dahil bigla na lamang nanghina ang kanyang tuhod at napaluhod sa harapan ng kanyang nakababatang kapatid. Tinignan niya naman ang itsura ng kanyang nakababatang kapatid at napatanong na lang ito na kung paano niya ito nagawa sa kanya at tininggan siya ng ating bida at sinabi nito na nakakaranas siya ngayon ng pagkalito dahil sa pinsala na kanyang natamo sa kanyang panga kaya naman kinakailangan niya dapat na matutunan kung saan ang masakit kung siya ay tatamaan at bigla niya namang sinabunutan ng kanyang kuya at nakangiti niyang sinabi na ngayon ay siya naman ang kanyang bubugbugin. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay natapos niya na rin ang kanyang surprise quest kaya naman masayang-masaya siya na nagniningning dahil natapos niya na ang kanyang surprise quest at dahil dun ay bibigyan siya ng karampatang gantimpala at ngayon ay nakatanggap siya ng 300 puntos at isang surprise reward. Hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanyang nasasaksihan kaya naman napasabi na lang ito na nagawa niya nga ng maayos ang quest at pinagmasdan niya naman na parang mayabang ang ating bida at sinabi nito sa kanya na hindi niya lubos maisip na naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataong umatake kaya naman akala niya kanina mamamatay lamang siya sa bugbog ng kanyang kapatid.
Kaagad naman itinuro ni Blackstone si Myung-hun at sinabi niya sa ating bida na paano ang isang ito at tinanong niya na kung hindi ba siya hahanapin kapag nagising na ito at kaagad namang tumugon ang ating bida sa katanungan ni Blackstone at sinabi niya na hindi niya na siya hahanapin dahil si Baek Myung-hun daw ay mayroong malakas na ego subalit nagtataglay naman ng kaduwagan. Linisan naman nila ang silid at sinasabi pa ng ating bida na hindi niya iniisip na hahanapin siya ng kanyang kapatid dahil alam na ang kanyang kahinaan at natitiyak niya naman na magbabago na ang bagay simula ngayon. At nang makalabas na sila ay bigla namang tinawag ni Blackstone ang ating bida sa kanyang pangalan dahil mayroon daw itong tatanungin sa kanya na isang bagay at kaagad niya namang ipiniliwanag na kasama na ang lahat ng swordsman na nakita nila kahapon na kanyang mga kapatid ay parang ang lahat ng miyembro ng bawat pamilya nila ay mayroong mana na nakapalibot sa kanilang puso kaya naman nagtatakang tanong niya sa ating bida na kung bakit wala dito sabay turo niya sa kanyang tiyan at nagtatakang tanong niya na kung bakit hindi niya iniimbak ang kanyang mana sa kanyang energy core. Ipinaliwanag naman ng ating bida sa kanya na yun ay maikukonsidera na isang mahalagang bagay dahil mas madaling makapag-focus sa pag-imbak ng mana sa iisang lugar. At marami namang katanungan si Blackstone sa kanya at sinabi niya sa ating bida na tinanggap niya ng walang pag-alinlangan ang surprise quest na ibinigay sa kanya kanina kaya naman napapatanong siya na kung bakit niya nagawa yun at nang marinig yun ng ating bida ay agara naman siyang tumugon at sinabi niya na dahil yun lamang ang tanging solusyon at pagkarinig ni Blackstone ay nagulat naman ito kaya naman napatanong siya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin ng solusyon. Ipinaliwanag niya naman kay Blackstone na kung nagdalawang isip siya sa harap ng kanyang ama kagaya ng dati sa kanyang nakaraang buhay ay nasisigurado niya naman na ganun pa rin ang mangyayari sa kanya na babasagin ng kanyang ama ang kanyang energy core. Napaisip naman si Blackstone sa kasagutan ng ating bida kaya naman napasabi siya na kaya siya binigyan ng quest na magbibigay sa kanya ng aura para lamang maiimbak ang mana sa kanyang energy core at agara namang tumugon ng ating bida na baka nga dahil ang kanyang aura sa kanyang nakaraang buhay ay walang kwenta ngunit ngayon ay nagagalak naman siya dahil nakakuha siya ng aura na mas maganda kumpara sa dati niyang buhay at nang marinig yun ni Blackstone ay ngayon niya lang napagtanto ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya kaya naman labis naman siyang nagulat at pinatigil niya sa kakasalita si Woojin at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang sinabi. Inulit naman ulit ni Woojin ang kanyang sinabi na kung nagdalawang isip siya sa harapan ng kanyang ama kagaya sa dati niyang buhay ay malamang ay wawasakin niya na naman ang kanyang energy core. Hindi naman lubos maisip ni Blackstone ang sinabi ni Woojin patungkol sa nakaraang buhay kaya naman nagtatakang tanong niya dito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin at ngayon ay napagtanto naman ng ating bida kaya naman napakamot siya sa kanyang ulo at napasabi na lang siya na sa tingin niya ay wala ng punto upang itago pa ito sa kanya dahil mayroon naman siyang itatanong na mga bagay sa kanya. Sinabi niya naman kay Blackstone na nabuhay siya hanggang sa edad na 25 na taong gulang at sa edad na yun ay namatay siya ngunit bumalik siya sa nakaraan sa katawan ng 15 na taong gulang na batang siya. Labis namang nanlaki ang mga mata ni Blackstone dahil hindi niya lubos sa akalain ang sinabi ng kanyang master sa kanya. Ikwento naman ni Woojin sa kanya na siya ay ipinanganak bilang kahihiyan ng kanilang pamilya kaya siya pinabayaan hanggang siya ay lumaki at dahil doon ay hindi siya nakatanggap ng maayos na trato mula sa kanyang mga kapatid at parati siyang nakakatanggap ng bagbog sa mga ito. At siya ay napatalsik sa kanyang sariling pamilya sa edad na 25 at kinuha ang ugat sa kanyang kamay at aura sa kanyang puso at pagtapos nun ay mayroong lumitaw na dambuhalang portal sa kalangitan at doon na lumabas ang napakalaking ogre na siyang kumitil naman sa kanyang buhay at nakangiti naman siyang sinabi kay Blackstone ang kanyang naranasan sa dati niyang buhay kaya naman napaisip si Blackstone dahil sa kanyang narinig at napasabi na lang siya na tama nga ang kanyang nararamdaman sa kanya na parang mayroon siyang malalim na puot at galit sa kanyang katawan. Sinabi naman ng ating bida na pagkabuhay niyang muli sa nakaraan ay doon niya siya nakita at nang marinig yun ni Blackstone ay doon niya na naiintindihan kaya naman wala itong pag-alinlangan na tanggapin ang quest at nagtatakang tanong niya sa kanyang master na kung ano nga ba ang tunay niyang layunin at nang marinig ng ating bida ay nagtataka naman siya kung ano nga ba ang kanyang layunin. Sinabi naman na nakangiti ni Blackstone sa kanya na bagaman ay mayroon siyang malakas na kakampi na wala siya sa nakaraang buhay niya at tinanong niya na naman ito na kung wala ba siyang layunin sa kanyang buhay na gusto niyang makamit. Tugon naman ng ating bida na ang kamalasan ng kanyang buhay ay nagmula dito sa kanyang pamilya kaya naman sinabi niya na ang kanyang layunin ay magiging isang malakas na swordsman sa kahit sino na hindi na may kukumpara sa kung sino man sa buong mundo. Tinignan niya naman ang kanilang mansyon at sinabi niya na tatalunin niya ang kanyang ama upang maging isa siyang patriarch nang sa gayon ay mapalitan niya ang patakaran ng walang kwenta niyang pamilya mula sa loob at labas.
Masayang-masaya naman si Blackstone sa kanyang narinig na kasagutan ng kanyang master at napasabi na lang ito na gustong-gusto niya ang kanyang layunin dahil yun naman dapat ang layunin ng isang master. Hinawakan niya naman ang noo ng kanyang master at sinabi niya na sabihin niya ito sa kanya na ang kanyang pagbabalik sa nakaraan ay walang kinalaman sa kanilang kontrata subalit nangyari na ito at masayang sinabi niya na hindi lamang yun na gagawin niyang mas malakas siya sa kanyang kapatid na kanyang kinasusuklaman na si Hojoong subalit gagawin niya siyang pinakamalakas sa kanilang pamilya at maging sa kanyang ama at sa lahat ng swordsmen sa buong mundo. Tinanong naman siya ng ating bida na kung kaya niya bang gawin yon. Tugon naman ni Blackstone sa kanya na nakadepende yun sa kanyang gagawin aksyon ngunit ang ganoong uri ng kanyang layunin ay hindi maaaring makuha maliban na lang kung baliw siya. Sinabi naman ng ating bida na handa siyang magpakabaliw ngunit napagtanto niya naman na ngayon ay baliw na siya. Masayang-masaya naman si Blackstone sa kanyang nakikitang determinasyon ng kanyang master at masaya niyang sinabi na bilang kanyang magic sword ay gagawin niya itong pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay nandito na sa silid ang ating bida habang pinapalibutan siya ng mga card at ayon sa sistema na nandito na ang kanyang gantimpala sa nagawa niyang surprise quest at nakiusap naman ng sistema na subukan niya ang kanyang swerte at pumili siya ng isa sa mga card. Ipinaliwanag naman ni Blackstone sa ating bida na ito ay ang tinatawag na surprise quest reward at ang aura na kanyang gantimpala ay kinakailangan niya pang sanayin upang makuha ito at agad namang tumugon si Woojin na sa tingin niya na ang gantimpala na kanyang matatanggap ay random dahil ang quest ay biglaan lamang. Habang tinitignan nila ang mga card ay napapasabi na lamang ang ating bida na hindi siya makapaniwala na mayroon siyang status window, isang quest at ngayon ay mayroon na naman siyang gacha at ayon pa sa kanya na para daw itong isang video game. Ayon sa kanyang nakikita sa mga card ay pareho daw ang unahan at likuran nito at tanging malalaman niya lamang kung ano ang nakapaloob sa card kapag pinili niya na ito. Ikwento naman ni Blackstone sa kanya na ang dati niyang master ay nakakuha lamang ng bato. Kaagad naman pinili ni Woojin ang kanyang matatanggap na gantimpala at pagkapindot niya ng kanyang gustong matanggap ay bigla na lamang itong nagliwanag at unti-unti namang nawawala ang ibang mga card at napasa kamay niya ang isang bilog na bagay na parang marble at habang pinagmamasdan niya ito ay alam naman ni Blackstone kung ano ang bagay na ito at ang bagay na ito ay isang mana sensitivity pill at nagtatakang tanong naman sa kanya ng ating bida na kung ano ba ang bagay na ito. Labis namang namamangha na mayroong gulat sa mukha ni Blackstone dahil ang kanyang nakuha ay isang pill na nagpapataas ng kanyang mana sensitivity ng permanente. Dahil sa hindi makapaniwala si Blackstone ay napasabi na lang siya na kung bakit ba ang kagaya niyang tanga ay nakakuha ng ganitong napakahalagang bagay at nang marinig yun ni Woojin ay labis naman siyang nagalit kaya naman sinabihan niya si Blackstone na parang masakit na ang kanyang pananalita subalit nagtatakang tanong niya naman kay Blackstone na kung ano nga ba ang mana sensitivity. Agad naman siyang tinanong ni Blackstone kung hindi ba nila ginagamit ang salitang yun dito sa kanilang mundo at kaagad niyang ipinaliwanag na kung mas mapapataas niya ang kanyang mana sensitivity ay magagawa niyang maramdaman ang mga aura ng mas madali at kung kakainin niya ang pill na ito ay ang kanyang aura ay mas lalakas pa ng ilang beses. Pagkarinig ng ating bida ay mayroon naman siyang pinag-alala kaya naman tinanong niya si Blackstone na kung pagkatapos niya bang kainin ang pill na ito ay mayroon ba siyang mararamdaman na side effects. Galit na galit namang tumugon si Blackstone at napasabi na lamang ito na kung ano bang walang kwentang bagay ang kanyang tinatanong dahil ang napakahalagang item na yan ay walang side effects. Ipinaliwanag naman ng ating bida sa kanya na alam niya naman na mayroon siyang trauma kapag ang usapan ay ang pagpapalakas noong una niyang pinataas ang kanyang stats. Ipinaliwanag naman ni Blackstone na dahil noong kauna-unahan niyang mas pinalakas ang kanyang stats ay ang kanyang katawan ay napakahina pa. Hindi na siya nagdalawang isip na kainin ang pill sabay sabi niya pa na wala na siyang pakialam dahil kakainin pa rin niya ito kahit pa mayroon pa itong side effects. Pagtapos niyang malulunang pill ay bigla namang nanlaki ang kanyang mata subalit nagtatakang sinabi niya naman sa kay Blackstone na wala siyang nararamdamang kakaiba at kinumpirma niya naman na kung yun nga lang ba talaga. Ipinaliwanag naman ni Blackstone sa kanya kaya siya walang nararamdaman dahil ang kanyang mana sensitivity ay masyado pang mababa at dagdag niya pa na kapag lalo siyang lumalakas ay mas magkakaroon ito ng epekto sa kanya kaya naman iminungkahi niya na huwag na siyang mag-alala pa patungkol dun. Nadismaya naman ang ating bida dahil sa kanyang nalaman na dahil wala siyang nararamdaman ay ang ibig sabihin lamang nun ay mababa ang kanyang mana sensitivity.
Nang marinig yun ni Blackstone ay kaagad niya naman itong pinuri at sinabi niya na maganda ang ipinakita niya ngayong araw at iminungkahi niya sa ating bida na magpahinga na siya dahil bukas na bukas rin ay tuturuan niya ito kung paano makapag-ipon ng mana. Pagkarinig ni Woojin na sinabi ni Blackstone sa kanya ay nagreklamo naman siya na kung bakit ba bukas pa na kung pwede naman nilang gawin ngayon. Galit na galit naman si Blackstone sa kanya at sinabihan niya itong baliw na tanga dahil kailangan pa rin niyang magpahinga kahit na siya ay nasa pagsasanay. Habang ang ating bida naman ay papaupo ay kinumpirma niya naman kay Blackstone sapagkat sinabi niya na ang kanyang recovery ay 5 beses na mas mabilis dahil sa epekto ng kanyang titulo at ngayon ay tinatawag niya na siyang baliw na tanga at nagtatakang tanong niya kay Blackstone na kung bakit niya siya bigla ang tinawag na baliw na tanga. Habang siya ay nakaupo na ay sinabi niya naman kay Blackstone na kung naiintindihan niya ang kanyang sinabi ay huwag na siyang magreklamo pa at makipagtulungan na lang sa kanya habang mayroon namang nakamasid na lalaki sa labas ng kanyang bintana. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.